Kung Easter eggs lang ang pag-uusapan, hindi nga pwedeng mawala dyan itong mga newspaper. Gaya na lang ng hawak na itong si Mr. 5 in episode 4. Sa mga hindi nakakaalam, itong WENP nga initials ng World Economic Newspaper na alam naman nating pinapatakbo ni Big News Morgan. Ang malaking ang balita na nakabalandra dito itong patungkol sa Bleaking Pirates. Sa mga nakalimutan na ito nga yung pirate crew ni King Wapol. Una nga itong inintroduce during chapter 131. Sa kaliwang banda naman makakakita nga tayo ng isang panda. So ito nga yung Doskoy Panda. Apparel brand nga ito sa mundo ng One Piece. Nakita nga natin to sa suot ni Nami sa cover page ng chapter 86. During chapter 87 naman nasa bonnet nga ito ni Helmipo. Nasa apron nga rin ito ni Sanji sa anime. Nasusuotin rin niya sa very first episode netong live action season 2. Bali ilan nga lang yan sa mga hidden Easter eggs na nakita natin sa One Piece live action season 2. At yes, sa video nga na to hahanapin natin ang ilan pa sa mga hidden Easter eggs. Kaya naman kung handa na kayo, game. Umpisahan na natin itong topic natin. Sa episode 1 nga kung saan saklaw neto itong Logtown arc ang tumatak nga sa atin itong karakter na merong hanger sa ulo. Ito nga si Hanger. Nakita nga rin natin si Smoker sakay itong famous Bellower bike niya. May na-capture nga siyang pirata na reference sa manga bilang si Kozei ng Yes Pirates. Nag-appear nga rin ito sa Logtown arc in anime. Next ipinakita itong pagbili ni Sanji ng isang isda which is nangyari din sa manga. Kausap nga niya dito si Sapi. Sa mga nagtataka nga yes, half fishman itong si Sapi. Sa part naman ng naging interaction nila Zoro at Tashigi makikita nga natin sa background itong mga maskara. May cameo nga dito itong maskara ni Yamato pati na itong maskara ni Husu. Sa pader naman makikita natin itong wanted poster ni Pedro na during zoo arc pa natin makikilala. Ang favorite scene ko naman sa episode na to itong pagbangga ng isang bata kay Smoker. At imbis nga na magalit itong si Smoker pa nga ang humingi ng tawad. So bukod nga sa bata kapansin-pansin na kuhang-kuha rin sa manga itong tatay niya. Syempre ipinakita rin si Sabo sa latter part ng episode na to. At lastly itong cameo ng non-canon character na si Raul. Yes, non-canon dahil sa anime nga lang siya nag-appear. Ngayon mapunta naman tayo sa episode 2 or sa Reverse Mountain Arc. Yung suot nga nila Luffy at Nami similar lang rin sa manga. Sila Zoro at Sanji naman reference yung mga suot nila sa cover page ng chapter 107. Samantalang si Usopp nakuha sa cover page ng chapter 147. Ang pinaka-highlights nga ng episode na to obviously yung flashback. Nakita nga natin itong Rumber Pirates sa pangunguna nila Yorkie at Brook. Nakita rin natin itong si Crocus na yung suot sa mga oras na to similar sa suot rin niya during sa pagsama niya sa Roger Pirates. Speaking of Roger Pirates nakita nga natin sa huling scene yung picture na itong sila Crocus at Goldie Roger. Indikasyon na kabilang noon sa Roger Pirates itong si Crocus. Ngayon mapunta naman tayo sa Whiskey Peak arc or sa episode 3. Umpisahan natin sa suot ng Straw Hats. Si Luffy nga naka-all red na para bang sasabak siya sa baseball. Reference nga ito sa cover ng Weekly Shonen Jump 42. Pati nga itong word na neighbor kuhang-kuha. Itong mga suot naman ni Sanji at Zoro reference sa cover page ng chapter 111. Si Usopp naman reference yung suot niya sa cover ng chapter 137. At itong suot ni Nami parehas lang sa anime. Papunta nga sa Cactus Island nakita natin itong si Nami. Hindi yan. Itong nasa likod nga niya yung later on na susuotin niya sa Drum Island arc na hihiramin din naman ni Luffy later on. Sa mga nagtataka naman kung sino itong mga piratang nakita ni Nami sa isang abandonadong bahay ito nga yung Tulip Pirates. Obvious naman yan dahil sa mga bulaklak sa ulo nila.
pati na sa Jolly Roger na nakita natin. Itong dalawang babae naman na nag-aya kila Sanji at Usopp ito nga sila Misty at Love. Itong madre naman na sinubukang bulagin si Zoro si Miss Katarina. Reference nga yung mga yan sa manga. Ang paborito ko namang moment sa episode na to syempre itong laban ni Zoro sa 100 bounty hunters. Sayang lang at hindi ipinakita itong laban nila ni Luffy. Next, nandito na nga tayo sa Little Garden Arc or sa episode 4 at 5. Yung suot nga nila Nami at Vivi sa arc na to parehas lang sa manga. Sila Luffy at Sanji naman both na nakuha sa cover ng chapter 140. At si Zoro reference sa suot niya in chapter 128. Mapunta nga sa loob ng Little Garden nakita natin itong upuan ni Dory na may pangalan niya. Pero sa baba nga nito merong drawing. Drawing na parang foreshadowing sa labang Nika at Jormungandr. Since meron ngang straw hat itong warrior at kamukha naman sa mural ng Elbaf itong similar sa ahas. Speaking of Nika, yes, nakita nga natin yung statwa niya sa taas ng upuan ni Dory. Katabi nga nito yung statwa ni Brogy at ang huli yung statwa ni Loki. Ganito nga yung itsura ni Loki bilang silhouette bago siya i-reveal. Later on nga nakita natin sila Mr. Five at Miss Valentine. Yung suot nga nila very similar sa cover story ni Miss Golden Week. Sa part naman ng pag-check ni Sanji sa information ng Straw Hat Pirates na nakalap ng Baroque Works, itong mismong mga drawing nga na to confirmed na mismong si Oda ang nag-drawing ng mga ito. At finally, mapunta na tayo sa last 3 episodes or yung Drum Island Arc. Sa pag-uumpisa nga ng episode 5, nakita natin itong pagdating ni Miss All Sunday na naka-all black, which reference sa suot rin niya sa manga. Ibinigay nga niya kay Wapol itong Baku Baku no Mi, na similar rin yung appearance sa ni-reveal ni Oda. Sa part naman ng mga suot ng Straw Hat Pirates sa arc na to, similar nga lang yung ginamit nila sa manga. Hanggang sa nagkaroon nga ng ng Reverie. Flashback nga ito mula 6 years ago. Ang mga notable kings nga na present sa moment na to sila King Lucas na siyang nagpakita ng picture ni Dragon, si King Seki ng Lulusha Kingdom, si King Elizabelio II, si King Ramen ng Kano Country, at syempre itong si King Cobra. Nakita nga natin sumunod itong laban ni Smoker kay Miss Thursday. Sa mga hindi nakakaalam magkapatid nga itong sila Miss Thursday at Mr. 4. Mapunta nga sa mismong Drum Island sinalubong tayo ni Maria. Kamukhang kamukha nga niya yung nasa manga. Similar sa mismong Drum Castle. Itong scene nga ng pagtutok ng kutsilyo ni Dr. Koreha kay Nami kuhang-kuha rin sa manga. Later on pinakita itong si Chopper na sinesekreto kung ano itong hawak niya. As we all know ito nga yung Rumble Ball. Yung drug na kayang magpa-turn into Monster Point sa kanya. At sa huling scene nga ng season 2 ni-reveal na itong sila Crocodile at Nico Robin. Ipinakita ngang parang nasa ilalim sila ng karagatan. At yes, dito nga mismo sa ilalim ng tubig yung base ng Baroque Works. Bali gagawa na nga lang natin to ng separate video. Bali ayan na nga yung mga Easter eggs na nahanap natin para sa season 2 ng One Piece live action. Yung ibang detalye nga hindi ko natatalakayin pa dahil malamang natalakay na natin sila sa mga recent videos natin. Dahil mula teaser nga hanggang trailer ginagawa na natin ng Easter eggs video itong season 2. Anyway, na-enjoy nyo ba itong Easter egg video natin? Kung oo, pindutin mo na yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!